Si ano, life print, oh, naka-ready na. Dalawang taong na nakalipas, noong una kong mapuntahan ang bayan ng Biri. Isang maliit na isla na matatagpuan sa hilagang parte ng isla ng Samar. Kilala ang lugar na ito dahil sa taglay nitong pambihira at napakagandang mga rock formation na nagsisilbing attraction dito sa kanilang lugar. Ito daw yung mga batong pinorma sa pamamagitan ng lakas ng hampas ng mga alon sa loob ng napakahabang panahon. Sa katunayan, isa ito sa mga top tourist destinations dito sa probinsya ng Northern Samar. Pinupuntahan ito ng maraming mga turista galing sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Maging ang mga taga-ibang bansa ay dumadayo na rin dito para masaksihan ang kanyang ganda. Parang nasa ibang planeta. Wow! Sumikat ito ng gusto nung makita ang isla sa ilang mga eksena ng isang romantic movie na pinamagatang Iisa pa lamang na pinagbidahan ni Richard Gomez, Don Sulita at Maricel Laksa sa taong 1992. Maging ang 2003 na pelikula na pinamagatang The Spirit Warriors na pinagbidahan nila Vong Navarro, Jong Hilario at ni Danilo Barrios. Sa taong 2022, buwan ng Pebrero, una kong narating ang Biri Island. Kasama ko si Ma'am Ethel at si Sir Manny. At dito ko nakilala si Louie, isang maninisid na vlogger. Sisid Biri kung tawagin ng kanyang vlogs. Ikaw si Sisid Biri? Yes po, Uy, welcome nice to Biri. Sir, ha? Sisid Biri. Ayan. Hello po. Nasamahan ko din sila sa pamamanan ng isda sa loob ng isang gabi. At nasaksihan ko kung paano nila hinuhuli ang isda at kung gaano kahirap ang kanilang ginagawa. Mula sa isla ng Biri, nagbiyahe kami ng mga ilang minuto papunta sa may barangay Marabilla kung tawagin nila, nasakop na ng Lavisaris. Dito na kami sa location, yung favorite spot ni Sisid Biri. Pasado alas 7 ng gabi nang makarating kami sa lokasyon. Pero nagpalipas muna kami ng mga ilang oras at hinintay na lumubog ang buwan bago sila mag-umpisang sumisid. Yung butok mula niya ko na, no? Tapos nilagyan ko ng electrical tape para yung goma, hindi, pag halimbawa na Bumigay. hindi siya kakalas kagad. Bago lumubog ang buwan, naggirap na ang mga maninisid. Gumagamit sila ng mga DIY na fence, lagayan ng mga kanilang huling isda na dinadala din nila sa ilalim ng dagat. Kung nakauli ka, ilalagay mo lang. Tutok yung isda. Yung spurgan nila, DIY guys. Pag malalaking isda na hindi kaya ipasok dito, tusugin tapos nakalagay lang yun. Isda naman. Lumaki rin ako sa tabi ng dagat. Sanay akong lumangoy at sumisid sa ilalim. Pero malaki ang pagkakaiba kapag sa mga ganito ng mga lokasyon. Dahil yung pinakamababaw na sinisisid nila dito ay umaabot sa 10 meters.
Pagkatapos nilang mag-gear up, isa-isa na silang tumalon sa dagat. Dahil sa high tide sa mga oras na ito, ang fishing spot nila ay umaabot sa 11 to 15 meters ang lalim. Let's go! Sa unang dive ni Sisid Biri, isang orange spine unicorn fish ang kanyang nakuha. Ang tawagin sa atin ay surahan. Napakataba ng isdang ito at masarap sa ihaw. Hindi lahat ng sisid ay nagiging matagumpay. May mga pagkakataong hindi natatamaan ng isda. Wala kang magagawa kundi pabayaan na lang siya dahil kailangan mo nang kumuha ng hangin para huminga. Maswerte na lang kung makakatsamba ka sa bawat sisid at bawat tira ng iyong mga pana. Simula sa pagtalon nila galing sa bangka, umaabot sila sa 3 hanggang 4 na oras na lumalangoy at sumisisid sa ilalim ng dagat. Wala silang mga floating device na dala at bumabalik lang sila sa bangka kapag napupuno na o kailangan na nilang isalin ang mga isda galing sa kanilang mga sisidlan. Delikado kung tutusin ang ganitong klaseng hanap buhay. Sa tagal ng iyong paglalangoy o pagkakababad sa dagat, lalo na't malamig, ay maaaring mag-cramp ang iyong mga paa dahilan para hindi ka na makalangoy. Isa pa sa mga delikado dito ay masagi mo nang hindi mo na mamalayan ang mga makamandag na mga nilalang gaya ng mga deadly jellyfish. Pero dahil ganito yung buhay na pinili, wala tayong magagawa kundi makipagsapalaran. Ang mahalaga, marangal at wala tayong natatapakan na mga tao. Kung tutuusin, mas mainam yung ganitong klaseng buhay. Sobrang mapayapa. Sa loob ng mahigit 3 oras na kanilang pamamasyal at paghahanap ng isda sa ilalim ng dagat, ito na ang kanilang mga nahuli. Masarap yung amin. May mga dimagura ni Makri. Ay, sa pakwit yan sa iyo. May kag-anak pa ito na makulihan. Pagkatapos nilang makapagpahinga, lumipat kami ng isang lokasyon at nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap ng mga isda sa ilalim ng dagat. Madaling araw na nang matapos na silang mamana at dumaong kami sa isang isla para magluto at kumain. Fresh from the farm. Sunugon tayo nga isla. Kaumasin. Oras yun tayo magkalagkan. Karito may kalir. Emergency nga kaluto. Masaya ang grupo ni Sisid Biri. May mga kasama silang mga palabiro. Kaya panakot. Bulag mga mayroon. Dun.
Right. Naturtubli. Okay na. Oh, pwede na din eh. Hindi nala. Isa ito sa mga hindi ko makakalimutang karanasan sa aking adventure. Ang makasama ang mga spearfisher from Biri Island at makatikim ng mga sariwang isda na kanilang mga huli. Nala, tayo po na ibaho. Ang barayo, muna amin suda. Batong pasok. Iyo ko na to kay Nemulan si Louie. Nakawit ko lang. Grabe siya. Gusto kong magpasalamat kay Sir Manny Francisco, our major travel sponsor, Ma'am Ethel Sara, at sa grupo na rin ni Sisid Biri. Shoutout sa inyong lahat. Hanggang sa muling adventure, sana makasama pa tayo muli. Guys, 4:50 in the morning. Isa sa mga traditional na ginagawa dito yung pag-abang ng sunrise doon sa may rock formation. Punta kami ngayon. Good morning. Good morning, sir. Nagkapi ka na. Oo, gabi na lang ako. Kunti lang kasi binenta ng mga kasama ko.